Good morning mga kamista. At magbablog lang ulit tayo. Meron tayong reaksyon at konting komentaryo sa isa na namang nakita natin na nakakatuwa na pangyayari sa ating politika sa Pilipinas. Okay, tama po. Yung nakalagay po sa title ng ating vlog ngayon ay mga manyakol sa politika. Tama po kayo mga kaibigan. Tama po. Tama po yung nabasa nyo, mga manyakol sa politika. Okay. Bago po tayo magsimula, doon sa mga nakakapanood po ngayon, paki-like, subscribe, and share na rin po. Para ano lang po, pamparami po natin sa ating mga kamista. So paki-click na lang po yung subscribe button, tapos paki-click na rin po yung notification bell. Dahil ang ating mga vlog po ay medyo masasaya. Hindi tayo maninira. Magre-react lang tayo sa mga nangyayari. Okay, simulan natin. Meron akong isang nakita sa Facebook. Actually, natawa ako nung mabasa ko to. Kasi parang napapanahon. Biruin nyo mga kaibigan, merong isang mayor sa Urdaneta City. Ang Urdaneta City parang bandang Pangasinan yata yun, sa norte. Anyway, merong babae kasi na naging whistleblower yung nagkalat ng nagsiwalat ng kabahuan nitong isang mayor sa kanilang lugar. At ang pangalan po ng kanilang mayor ay si ano nga ba 'tong nakalagay dito? Teka, di natin makita. Parayno. Hindi Parayno to. Tingnan natin kung anong pangalan ng mayor na ito. Anyway, habang binabasa ko mga kaibigan, natawa ako dito kasi yung babae, nililinis niya lang yung pangalan niya kasi yata ang nangyari. Itong mayor ginigipit siya ngayon dahil sa isiniwalat niya na kalokohan ng mayor na ito. Meron daw 11 babae itong si mayor. At itong mga babae raw yata na ito ay kanyang sinusuportahan ng 50,000 pesos a month. At ang ano pa yata, yung babae pa yata na ito na nagsalita ay siya yung nagdadala ng mga pera na yun para do sa mga babae. Pero mo, kung 11 yung babae ni mayor, sa isang buwan yan times 50, diyan yan 550,000 pesos. Uy, matindi to mga kaibigan, matindi to. Ang sweldo lang ng isang mayor is nasa 150,000 lang yata sa isang buwan. Ang question dito, saan kinukuha ni mayor yung pera para ipantustos doon sa kanyang kamanyakan? Yung kanyang pagiging manyakol. Meron mo 11 ang tindi ni mayor. Si mayor, hindi ko alam ano kaya tinitira ni mayor at kaya niya yung 11 babae sa loob ng isang buwan. Oh my goodness. Ito raw po mga kamista, yung babaeng ito ay nagsalita na siya dahil siya yata ang naiipit ngayon. Ginigipit daw siya ni mayor dahil sa may nailabas yata ng mga sikreto. Ang sikreto kasi mga kamista na lumabas, ang ginagamit daw na pera nitong si mayor para ipangtustos dun sa kanyang mga girls para sa kanyang mga alaga, itong pondo ng kanyang isang programa, yung funeral assistance yata. Kasi mga LGU may mga may mga project yan para sa mga kanyang constituent. Ang ayon sa balita, ayon doon sa kwento, ginagamit daw ni mayor yung pondo nung funeral assistance o burial assistance ng kanyang mga constituent para ipangtustos doon sa babae ni mayor. Oh my goodness. Naku po. Biruin nyo, burial assistance
o yung pera o pondo ng funeral service o funeral assistance para sa kanyang mga constituent ay ginagamit niyang sa pambababae niya. Kung iyon ay 550,000 a month, ba malaki-laking pera to mga kamista. Pag minultiply mo yan sa isang taon, times 12 yan. Sa 10 buwan na lang. Halimbawa, tumawad si Mayor, wala muna ngayong buwan ha. Next month muna, sabihin na lang natin, sa isang taon, 10 months na lang. That is already 5.5 million pesos. Ibang klase si Mayor. Malakas si Mayor. Magaling magtrabaho. Ito mga kamista. Ang tanong dito, walang kalam-alam yung kanyang mga constituent na yung kanilang funeral assistance na sinasabing pondo ng LGU para sa kanila, para sa mga constituent ni Mayor, nagagamit pala sa kanyang kamanyakan. Sa pagiging manyakol ni Mayor. Ito masama. Walang kaalam-alam yung kanyang mga constituent na yung pera para sa paglilibing sa mga namatayan, sa mga ililibing, ay napupunta lang sa babae ni Mayor. Walang kaalam-alam yung mga constituent ni Mayor na sa ibang libing pala dinadala ni Mayor yung pera. Alam niyo na kung ano inililibing ni Mayor doon sa kanyang 11 babae. Putya. Ay nako. Nakakaano naman to si Mayor, nakakatuwa. Pero mga kamista, ito yung ewan ko ha, bakit napapanahon yata ito ngayon sa politika. Bakit ang daming manyakol ngayon yata sa politika? Ito yung mga nabulgar lang ha. Paano pa kaya yung mga hindi pa nabubulgar? Biruin mo, yung isa dyan sa Davao, yung pastor. Ano ba naging kaso nun? Kaya dinampot siya. Yun dahil daw sa may pinapakialaman siya ng mga girls parang may mga minor de edad or mga labag sa kanilang kalooban. Yung ginagalaw ng pastor. At yung isa ring taga Davao, kailan lang ito nangyari? 3 days o 4 days ago, meron ding nabulgar na yung bugaw ang nagsalita at nakita sa CCTV. Hindi natin confirm kung 100% siya nga ba yun, dahil din sa babae. Bakit yata puro nagiging manyakol yata yung ating mga ibang karakter sa politika? Anyway, mga kamista, malapit na ang eleksyon. So, gugustuhin mo bang iboto yung mga ganyang klase ng mga politiko? Siyempre hindi. Ang dapat sa mga politiko, nagsisilbi sa bayan at yung pera ay hindi ginagamit sa kamanyakan. Hindi dapat ganun. So, ito lang ang may papayo ko mga kamista. Pag ang isang politiko ay may kaso o may bahid ng ganyang tawag dito, yung pangit na record, wag nyo na iboto. Wag nyo na iboto kasi kung wala namang usok, walang apoy ganun lang kasimple yun. Hindi naman siguro paninirang puri lamang yan. Kasi itong si Mayor biruin mo. May nagsalita talaga yung babae. Ako, ito na lang ipapakita ko sa inyo. Hindi ko nababanggitin yung ito yung pangalan ng babae. Ito. Ayan. Yan, basahin na lamang ninyo ha. Yan. Ewan ko. Hindi ako makapagsalita, natatawa na lang ako Biruin mo, burial assistance ginamit ni Mayor sa kanyang pambababae. Walang kalam-kalam ang kanyang mga constituent na iba pala ang inililibing ni Mayor. May inililibing si Mayor na 11 sa 11 babae sa loob ng 1 buwan at yun ay buwan-buwan. Napakalakas ni Mayor. Ano kaya ang ginagamit ni Mayor? Napakalakas ng resistensya nito. Anyway, mga kamista, hanggang dito na lang. At masaya ang politika. Iboto po ninyo ang tamang tao sa
sa buhay ninyo. Iboto po ang tamang mga politiko na magsisilbi sa bayan. Malapit na eleksyon, ilang araw na lang. Huwag kayong bumoto ng mga manyakol. Baka yung pera ng bayan napupunta lang sa mga girls ng mga politiko. Pero marami naman politiko mababait dyan at mga matitino. Iboto po ninyo yun. Yung mga mga walang bahid ng kalokohan. Dami-dami dyan. At pagka wag kasi kayong wag kayong puro dynasty. Nako, kung hindi yung tatay, natapos yung termino ng tatay, asawa naman. Nung matapos yung termino ng asawa, anak naman. Abay, harap-harapan na yan mga kamista. Gamitin natin ang inyong gamitin natin ang puso, damdamin, isipan. Huwag tayo magpadala sa mga kakapiranggot na binibigay lamang sa inyo ng politiko. Dapat ang outlook, yung pangmatagalan, serbisyo. Serbisyo ang ating kailangan mga kamista. Serbisyo sa bayan, serbisyo sa tao. Iboto ninyo yung tamang politiko. Marami dyan. Bigyan nyo lang sila ng pagkakataon. Huwag yung lagi na lang na ama, asawa, anak. Naku po. Biruin mo, may sa amin nga, sa bayan namin. Sa Bulacan dati. Pucha, lahat ng bayan nakapwesto yung kanyang anak. Tapos yung asawa nasa Congress. Yung ama, gobernador. Ay, Diyos ko. Ibang klase. Yun ang tinatawag na hindi lang political dynasty. Negosyo. Nininegosyo nila ang bayan. Huwag naman nating hayaan ganun. Biruin nyo, yung mga kwento natin na pakinggan ngayon tungkol kay Mayor sa Urdaneta City. Tawag dito. Yan lang ay ilan sa mga nabibisto. Pero paano pa yung iba? Ang dami niyan siguro. Pero sabi ko nga, iboto natin ang tama. Marami dyan, bigyan nyo lang ng pagkakataon yung iba. At maraming matitinong politiko, maraming maloko, pero marami ring matitino. Bigyan lang natin sila ng pagkakataon na maupo at magsilbi sa inyo. Ganun lang mga kamista. Marami pa tayong pagkukwentuhan. Magsasaliksik tayo ng mga nakakatawa. Para masaya. Hindi tayo para manira lang. Hindi naman tayo naninira ng politiko. Ito naman base lang dun sa kanilang mga nalathala. Yung mga sila naman ang gumawa nun. Nagre-react lang tayo sa kanila. So mga kamista, maraming salamat. Muli sa mga nanonood, kung di pa kayo subscriber, paki-subscribe na lang po at saka paki-click na rin yung notification bell para medyo sa susunod dumami-dami tayo ng konti. Yun ang mga ating gagawin para konting entertainment lang. Hindi tayo maninira. Kung ano man yung nagre-react lang tayo. At i-promote din natin yung mga politiko na may mabubuting gawain. At maraming salamat pong muli. Magandang umaga. Mga kamista, hanggang sa susunod. Okay, paalam.